Kung sa syudad gusto mong lumayo, baka ang mamuhay sa probinsya ang para sa'yo. Alamin kung mas makakaiwas ka nga ba sa stress kung magpapalit ka ng address. Mga nagtataas ang gusali. Mabilis ang takbo ng buhay. Maingay. Ganito sa syudad. Malinis na simoy ng hangin. Lunti ang kapaligiran. Tahimik na pamumuhay. Ganito sa kanayunan. Paano na kaya kung ang taong sanay sa buhay syudad, bigla mong ililipat sa mabagal na daloy ng buhay baryo? Si John, isang certified Manileño. Workaholic daw to sa pinagtatrabuhuan niyang bangko. Kung kaya't pati sa bahay, inuuwi pa niya ang tambak na trabaho. Kaya para makapagpahinga, todo bakasyon daw ang kanyang drama. For me kasi, I personally believe that traveling is the best way for you to fight stress and to fight boredom. Kaya normally what I do is that I travel abroad, I meet new friends, of course do sightseeing, food trippings, and of course, to have a rest. Si Trisha naman na isang fashion stylist, tubong Manila rin. Madalas din siyang bumiyahe abroad para naman mag-shopping. Not just for leisure naman, but also for my job. Kasi I buy in bulk. Kaya naman may special trip kami para sa dalawang ito. Dahil imbes na sa ibang bansa, mapapasabak sila sa biyaheng baryo sa probinsya ng Bulacan. Welcome kayo dito sa amin, sa probinsya. Para mapuntahan ang mga magagandang tanawin ng lugar, matinding lakaran na naman ang kanilang pinagdaanan, kabilang na itong makipot na tulay. Kayang-kaya niyan. Ano natin to? Ano ba ito? Ama namin, sumasayang. Kaya yan. Baba wala naman ng tubig eh. Kuya, bakit? Dahil malapit na. Malapit na, yun natatanaw na yun. Meet Mara, ang kalabaw ni Tatay Lino. Ayan. Let's go! First time daw nilang sumakay sa ganitong klaseng transportasyon. Sinubukan naman nilang mamangka sa ilog. Grabe ang sarap ng pakiramdam, ang lamig ng hangin. Akala ko nga nakakatakot sumakay, di naman pala eh. Hindi nagpaawat sa pamamasyal ang mga tubong syudad. Sinuong nila ang pataas at pababang daan papunta sa mini falls. Nagtampisaw sa tubig, nagpakabasa, at nagpalipat-lipat ng pwesto. Kaya naman, feel na feel din nilang nakipaglaro sa mga bata doon at nakisali pa sa pag-akyat ng puno, ha? Tanghalian na, kaya't si Tatay Lino, sinamahan na ang dalawa para humuli ng pagkain. Ayan, ready na silang mabingwit. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, meron ng agad na huli. At ang isda na ito, syempre, diretso na sa ihawan. Oras naman para kumuha ng fresh pamatid uhaw. Tay, para saan po naman tong boteng to? Nakikita niyo ba yung mga kambing na yon? Bago kumain, dapat munang maghugas ng kamay sa poso. Pinagsaluhan na nila ang pagkaing sila mismo ang kumuha. At first, akala ko mahirap siya. Pero habang tumatagal, iba siya eh. Ibang experience yung makukuha mo dito. Kasi you don't usually do these things sa Manila. It was an amazing experience. Nung umpisa, paano ako lalakad dito, ang init-init. I had to touch an earthworm. I had to touch a fish. I had to gatas a goat. Parang, oh my God, why am I even doing this? Pero eventually, I learned to enjoy. Sa moderno at mabilis na takbo ng panahon ngayon, minsan masarap balikan ang payat at simple. Sa ganitong paraan, hindi ka lang makakapagpahinga, marami ka pang matututunan tungkol sa iyong sarili.